Hindi na pinagbigyan ng Malacanang ang ninging extension ni outgoing Customs Commissioner Rufy Biazon. Kaya hanggang Biyernes na lang siya mananatili sa pwesto. Hawak na rin daw ni Pangulong Aquino listahan ng posibleng pumalit sa kanyang posisyon. Nakatutok si Mark Salazar. Sasagarin daw ni Customs Commissioner Rufy Biazon ang pagtatrabaho hanggang sa huling araw niya sa pwesto sa Biyernes. Kanina, nagbalandra siya sa media ng mga nasabat nilang smuggled goods na nagkakahalaga ng mahigit 32 million pesos. Ito'y patuloy na pinapakita ng Bureau of Customs na kahit na tayo ay nasa period of transition ay continuously vigilant ang ahensya sa pagbabantay laban sa smuggling. Humihingi raw sana si Biazon ng extension hanggang katapusan ng taon para sana sa maayos na transition sa kapalit niya. Pero ayon kay Biazon, hindi na ito pinagbigyan ng Malacanang. Hinahabol na within this week. Anyway, sabi ko nung sa pag-uusap naman namin ni Secretary Purisima, kung hindi man ma-finalize within this week, I can still make myself available next week. Nasa kamay na raw ng Pangulo ang listahan ng pwedeng maging bagong Customs Commissioner. Listahang wala raw kinalaman at hindi nakita ni Biazon. Sa discussion namin, nakapagbigay na ng mga pangalan sa Presidente upang siya na ang mamili kung sino magiging either OIC or permanent successor. I won't even dare recommend or make a comment on who will succeed me. Pero isa daw pangalan na lumulutang na pwedeng pumalit sa kanya, si Customs Deputy Commissioner Jessie De Llosa. There is no question that General De Llosa is qualified. Kasi as I said before, nung pagpasok pa lang niya as DepCom pa lang long service in the Armed Forces of the Philippines, AFP Chief of Staff, parang paano mo pa maku-question yun, di ba? If I will be given the opportunity, why not? Pero I have no idea as of this moment. Magsusulat daw ng libro si Biazon pagbaba niya sa pwesto. Kaya tinanong siya kung doon na ba niya ilalahad ang kwento ng anyay isang makapangyarihang kamay na nanggipit sa kanya para mauwi ang kanyang karera sa pagbibitiw sa pwesto. I might write about my experiences. It's not what appears to be a tell-all book or expose. It's just about my experiences. That's not in my mind right now. It's just an idea. Wala pa namang firm plans yan. Ang palasyo hindi naman nagkomento sa mga pahaging na wala naman daw talaga si Biazon sa unang listahan ng mga sinampahan ng reklamo ng Department of Justice kamakailan. Gayunman, malinaw po ang guideline na binigay ng Pangulo. Let the evidence point to the direction of the inquiry at yan po ang sinusunod ng Department of Justice. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.